po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Tayo po ay makakapag-pray, makakapagbasa ng kanya po mga salita upang bigyan po tayo ng lakas ng ating mga espiritu at mga katawan ay maging handa sa anumang haharapin natin sa araw po na ito. Sabi doon sa awit, magtiwala sa Diyos ng buong puso. Hallelujah. Magtiwala sa Diyos ng buong puso. Mararanasan kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan. Tagumpay ay iyong makakamtan. Tinig niya ipakinggan. Tinig niya ipakinggan at panghawakan. Salita niya'y hindi bibigo. Huwag matakot saan man digmaan. Tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba, ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at haring itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos ang buong puso. Mararanasan kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan. Tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at haring itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya ipakinggan, tinig niya ipakinggan at panghawakan. Salita niya'y hindi bibigo. Huwag matakot saan mang digmaan. Tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos at dakila at haring itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at haring itataas ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba, ako'y sasamba
magsamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, patuloy sa pamagitan ng inyong mga salita na aming pananampalatay lumakas, Panginoon. Na aming pagtitiwala ay tumibay, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan at samahan kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Bangkamta namin, Panginoon, ang tibay at lakas ng pananampalataya na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Psalms chapter 20. Psalms chapter 20. Psalms chapter 20, verse 1 to 9. Daan-daan po natin ito pag-aralan. Ang title po dito sa Bible, Trust in the Name of the Lord our God. To the choir master, a psalm of David, sabi. Verse 1, May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. Sabi dito sa verse 2, May He send you help from the sanctuary and give you support from Zion. Praise the Lord. Dito makikita po natin yung panalangin ng mga mamamayan para sa kanilang hari. At mamaya mababasa rin natin kung ano yung declaration ni Haring David. Dito sa verse 1, sabi, May the Lord answer you in the day of trouble. Mga kapatid, yung in the day of trouble, big sabihin po niyan, yung battle, yung pakikipaglaban, yung pagdating ng iyong mga kaaway, yung pagragasa ng mga sitwasyon sa buhay. In the day of trouble, pagdating ng mga due date natin, pagdating ng mga sitwasyon na hindi natin po inaasahan, pagdating ng mga bagay na kinatatakutan po natin, the day of trouble, may the Lord answer you in the day of trouble. No? Na pagka napupunta tayo sa sitwasyon na mahirap, kahit anong hirap, pagka dumating yung katugunan ng Panginoon, alam natin na nakakalampas tayo po. Merong kapangyarihan ng Diyos na nagtatawid sa isang tao na kahit na biyaya ng Diyos, na kahit na anong sitwasyon, the day of trouble, the day of adversity, na pagka nandyan yung mga pagsubok, kalaban, tukso, at tumugon ng Panginoon, prepares a table before you in the presence of your enemies. Nakakalusot, nananalo, nakakapagtagumpay po tayo. Amen? Sabi ng mga tao, para sa kanilang hari ito eh. Alam niyo po mga kapatid, pag-pray natin,
sino man, yung mga authority sa ibabaw natin, above us, our parents, our husband, our pastors, church leaders, pray natin ng gobyerno, pray natin ating mga guro, ating mga boss. Sabi dito, may the Lord answer them in the day of trouble. Kasi pagka tinutulungan ng Panginoon yung mga tao, tinutulungan ng Panginoon mga tao sa ibabaw natin, tayo rin ang mabebenepisyo. May the name of the God of Jacob protect you. Amen. Protection. Nagmumula sa Panginoon. Kahit anong pagsubok dumating, yung protection ng Panginoon. Napakalaga ng protection ng Panginoon kasi kung wala ang protection ng Panginoon, magagawa ng kaaway kung ano yung gusto niyang gawin sa atin. Pero nandyan yung protection ng Panginoon, hindi tayo matalo. May depensa. Amen. May send help from the sanctuary, sa templo. And give you support from Zion. Spiritually, nagpapadala ang Panginoon mula sa kanyang templo na pagka tayo po ay nagpa-fasting, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, na tayo nag-aantay sa Panginoon, waiting on God. Nagpapadala siya ng help from the sanctuary. Spiritually, pinalalakas. At sabi dito, support from Zion. Parang military. Parang, isipin natin na parang spiritually and pagdating sa pakikipaglaban o pakikipagdigma sa militar, nagpapadala din ng support. Parang need backup. Napakahalaga ng Panginoon. Hindi nga napakahalaga lang Kailangan ng Panginoon para magtagumpay. May He remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. Yan natin makikita, napakalaga ng offering. Napakalaga ng burnt sacrifices. Sa lahat ng tagumpay po, kinakailangan ng sakripisyo. May sacrifice. May sacrifice part lahat ng tagumpay sa buhay. If you are fasting, you're sacrificing. If you are giving, you're sacrificing. Obedience is better than sacrifice. Sometimes obedience is a sacrifice. Obedience is sacrificing your will. Obedience is sacrificing your time, your plans. At pagka kinakalugdan ng Panginoon ng sacrifice, nalulugod siya at tumutugon siya sa paraan na ikinagagalak natin. Binibigyan ng tatagumpayan. Pagka ang Diyos ay nalugod sa ating mga handog na awitin at pagsayaw, handog ng ating mga buhay. Kaya sabi, maalala ng Panginoon yung mga offering mo. Maalala ng Panginoon yung pag-iikapo mo. Maalala ng Panginoon yung paggising mo ng maaga. May you find grace and favor in the sight of God. May He grant you your heart's desire in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon. Sabi ni Jesus, humiling kayo sa Diyos upang malubos ang inyong kagalakan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, kung ano yung mga bagay na magpapasaya po sa inyo, dalangin ko po yung pagkaloob ng Panginoon. Bigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? Do you believe? Tayo po ba'y naniniwala na ang Diyos natin po ay Diyos na nagbibigay kagalakan sa atin? Sabi, the blessings of the Lord, Mami, pabasa nga Mami, nandiyan sa verse 23 ata. Verse 20, chapter 20 ng Proverbs, nakalagay dyan, the blessings of the Lord make it rich, and He added no sorrow with it. Hindi lahat ng pera may kasamang kagalakan. Pero yung pera na galing sa Panginoon
ay wala daw pong kasamang kalungkutan. May mga trabaho na galing galing sa mundo o galing sa sarili mong pagpapasya. No, na parang simula nung pumasok ako sa trabaho na to, parang lalo naging miserable buhay ko. He added no sorrow with it. Anong verse yun? Tapos, meron namang mga business na simula nung binuksan ko to, lalo naging magulo yung buhay ko eh. Pero pagka ang business, ang isang trabaho, ang isang ministeryo, ay galing mismo sa Panginoon, pagka ang asawa, ay galing sa Panginoon, He added no sorrow with it. Walang kasamang kalungkutan eh. Pagkukulang lang natin at kasalanan ang nagdudulot ng kalungkutan po sa atin. The blessings of the Lord make it rich. Sa pangalawang papel. And He add sa may bandang taas. Proverbs ano yan? 20, 18. Added no sorrow with it. Saka na. Nandyan lang yun ma. Yan mo ng daliri mo. Anyway. May mga bagay na dumadating sa atin nakala mo, uy, blessing, may sasakyan. Simula yung dumating yung sasakyan, puro sira. Uy, 10 verse 22. Proverbs 10 verse 22. Buksan nga natin po. Alala ko lang po itong verse na to kasi binabasa ko po sa umaga. The blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Pag galing sa Panginoon, kahit, mahirap. Mahirap i-handle. Mahirap naman talaga i-handle eh. Pero walang kasamang kalungkutan. Galing sa Panginoon eh. Blessing na galing sa Panginoon. Minsan, pagka yumaman ka, minsan, may kasama din kalungkutan eh. Kaya ang feeling ng mayaman. And fulfill all your plans. Tulungan ka ng Panginoon. Verse 5. May we shout for joy over your salvation. Sinasabi nila to sa kanilang leader. Sinasabi po nila ito na kami magkasiyahan, magkatuwaan na makitang niligtas ka ng Panginoon. Joy over your salvation. And in the name of our God, set up our banners. So, ito yung prayer of the people for their king. Ito namang verse 6 hanggang sa mga sumusunod is a prayer of David confessing and declaring his faith on God. Ito na yung hari. Somehow, parang makikita po natin dito na bago lumalaban si Haring David, pumupunta siya sa templo para umawit sa Panginoon. Yun pala sikreto. Pagkaharap ka sa tungkulin, sa gawain, sa trabaho, sa ating mga responsibilities, sa ating mga battles, sa ating mga struggles, harap ka muna sa Diyos. Amen? Harap muna tayo sa Panginoon. Sabi na, now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him on His holy heaven. Yung katugunan daw galing sa langit. Alam niyo po yung ating help center, call center, yung ating 911, diretso sa langit eh. Yung ating pong hotline, pasok hanggang langit eh. Doon daw inaayos yung ating mga panalangin. Tinutugon tayo mula sa langit. Salamat sa Panginoon sa panalangin eh. Kasi yung sulat natin sa ibang mga institusyon at gobyerno matagal makarating eh. At saka pagka pumunta ka sa City Hall, hindi ka pag-garantya na si Mayor ang makakausap mo. Pero ano sabi dito? He will answer him from His holy heaven. Ang Diyos mismo. Ano yun? Wow! Praise the Lord. Pagka tayo nananalangin, ang Diyos sa sumasagot. Hello? Ito po ba ang Diyos? Tingnan niyo po ang sinabi ni Haring Jehoshaphat nung tumawag siya sa Diyos. Alam niya kung sino yung address eh. Hello? Ito po ba ang sabi ni Jehoshaphat 2 Chronicles 20 verse 6. Tumawag sa langit si Jehoshaphat eh. Kailan, alam mo po yung
kung paano mo i-address yung Diyos ng langit. Sabi dito po, Jehoshaphat's prayer, verse 6, and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? Ito po ba yung Diyos na nasa langit? Kayo po yung Diyos na nasa langit. You rule over all the kingdoms of the nations, and in your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Tinatawagan ko po yung Diyos na walang kayang tumalo. Paano tatalunin ng Diyos sa gera? Napakataas ng langit. Kahit bombahin nila, hindi aabot sa Mars yung bomba eh. Hindi po aabot yung mga pana. Imposibleng matalo kayo, Panginoon. Makikita natin dito yung mga hari na may takot sa Diyos. Alam nila pag pakikipaglaban, dayain na natin. Lumapit tayo sa Diyos. Let us take the advantage. Hindi mananalo yung kalaban, parang dinadaya eh. Bakit? Humaharap tayo sa laban, pero ang Diyos ang lumalaban po. Amen. Ano sabi ng Panginoon? The battle is not yours, it's mine. It's the Lord's. Hindi nyo na kailangan lumaban eh. Parang may daya eh. Parang, akala ko ba laban tao sa tao? Anong nangyari? Tao sa Diyos eh. Pagka ang kalaban mo, si Satanas, isasama natin ang Diyos. Hindi mananalo si Satanas. Pero pagka ang kalaban mo, ang Diyos, kahit pa si Satanas ang kasama mo. Walang mananalo. Ang Diyos yan eh. Parang kung kunyari, ito si Kuya Ram at saka si Kuya Olan. Kuya Olan, may kaaway ba kayo? Pagka gawa ng kaaway lang yan, ay tara. Kantaan lang natin yan ng praise and worship. Sasama Holy Spirit, tatalo na. Pero pagka ang atraso mo ay sa Diyos, kahit pa sinong espiritu tawagin natin, hindi tayo mananalo eh. Diyos na nasa langit eh. Diyos na nasa langit. Ano oras na po? 53. Sabi, He will answer him from this holy heaven with the saving might of His right hand. Right hand. Totoo ang ibig sabihin po ng right hand, si Jesus eh. Diba? Right hand of God. Sitting on the right hand of God. His mighty right hand. Si Jesus po yun eh. Tatalunin ng Panginoon ng lahat ng kanyang kaaway sa pamagitan ni Jesus po. Ng ating Panginoon. And this verse 7, favorite. Some trust in chariots and some in horses. Ito po, ano po ito eh. Worldly kingdom. Wisdom and tactics. Napakita dito po na, but we trust in the name of the Lord our God. Confidence in God's power. No? Hindi sa katalinuhan o taktika o espesyal na pamamaraan na gamit. No? Ikaw, tirador. Yung kalaban mo, may mga kabayo. Parang David and Goliath. Tirador, laban sa sibat at kalasag. Kilala ni David eh. Hindi na nanalo kahit anong makinarya pagka ang Diyos ang kumikilos eh. Hallelujah. No weapon formed against us shall prosper. This is my inheritance. Ito ang aking mana sa Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon para sa atin, mga kapatid, mga magulang at mga kapastoran. Walang armas. Fashioned for you. Kahit pa ginawa para sa'yo. Sukat na sukat to kay Pastor Lem. Tatamaan siya nitong bala na to. Kasi laki niya to. Wala daw pong makakatalo eh. Kahit pa ginawa para sa'yo eh. Ganito kasi yan kabilis eh. Ganito. No weapon formed against you eh. Pagka nagtago ka, he who dwells under the sacred place of the Most High,
shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, tanggulan. Trusting in God is more reliable. No? Yung pagtitiwala niya, something far more potent than human armies. More than 10 times, infinite times. Yung agwat ng kapangyarihan kaysa magtiwala ka sa kung ano mang dala mo sa pakikipaglaban. Naintindihan ng hari? Sabi sa verse 8, they collapse and fall. Itong mga kabayo na ito, these chariots, they collapse and fall. Nasisira at napapagod to. Pero yung mga nagtitiwala sa Panginoon, verse 8, they collapse and fall, but we rise and stand upright. Pambihira. Rise and stand. Rise and stand upright. Rise and stand. Nakatayong matibay. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, unlimited source of power eh. Ang Diyos na hindi napapagod, hindi nangihina, hindi natutulog, ni umiidlip man. Mamamatay ka sa kakaantay kung kailan matatalo ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi natatalo yung isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Pagka isang tao nagtiwala sa Panginoon, ang Diyos ang lumalaban para sa kanya. Paano matatalo yun? Paano matatalo ang gawain na nakakapit sa Panginoon? Paano yun? Nakakapit sa Panginoon eh. Paano matatalo isang pastor na nagtitiwala sa Panginoon? O isang nanay na nagtitiwala sa Panginoon para sa kanyang mga anak? Paano yun? Pagka lumalaban yun ang Panginoon ang lumalaban. Paano matatalo ang Diyos? Sabi sa verse 9, O Lord, save the King. May He answer us when we call. Hindi pa pumalya po kahit kailan. God's integrity. Hindi pa naggalaw. Pagka merong nagpapakumbaba sa Diyos, itinataas niya. Kami nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga yung bagong kanta I trust in God, God, my Savior, the one who will never fail. He never fails. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ang Diyos na dakila. Salamat po, Ama, muli niyo pinaalala sa amin gaano kami kapalad, Panginoon, sa inyo. Gaano kami ka-secure sa inyong yakap, Panginoon. Gaano kami ka-secure under your watch. Sabi na inyong mga salita, kung wala ang tulong ng Panginoon,
the laborers labor in vain. If the Lord watcheth not over the city, the watchman watcheth in vain. Kung yung mga tagapagbantay ay hindi nyo sinamahan, walang saysay yung aming pagbabantay. Kung wala ang tulong ng Panginoon, walang saysay ang pagtatayo. Walang saysay ang paggising ng napakaaga at pagtulog ng gabing-gabi na para lang may makain, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak kahit natutulog sila. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Diyos na hindi natutulog, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nag-iingat sa bayan ng Israel, ang Diyos natin, mga kapatid. Magpakatatag tayo sa pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po ang proteksyon at pagpapala po ninyo. Samahan po na inyong pabor ang lahat ng aming gagawin sa araw po na ito at palakasin patuloy aming pangangatawan. Nagtitiwala po kami sa inyo. Anumang meron kami ngayon ay nagmula po sa inyo. Anumang kaya namin ngayon, Panginoon, talento, Panginoon, sa inyo nagmumula, Panginoon. Kayo ang tulong namin, Panginoon, na kami malayo sa inyo, Panginoon, walang magagawa. Gusto namin sabihin po sa inyo, Panginoon, hindi namin alam ang aming gagawin, ngunit kami nagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Provide for their needs. Kaya patuloy na magtaas sa inyo po, mga anak. Pinupuri po namin kayo, Ama. Tuloy din namin nilalapit sa inyo po aming mga church leaders, Pastor Joseph Masaredo, mga teacher ng Bible School, district supervisors, at yung mga kapastoran na umahawak ng gawain, mga naglilingkod po sa inyo, nagkakaloob sa gawain, nag-asikaso ng praise and worship, mga worship leaders, Lord, in the name of Jesus, kayong patuloy na magbigay kalakasan po sa bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo, Ama. Po amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po. Tingin po ang Panginoon. Palain po kayo ng Diyos.